Good morning, my dear brothers and sisters. And as I have been saying in the past days, Merry Christmas, because we are still in the Christmas season. Christmas is not over, because for some people, Christmas is done. Hindi po. Panahon pa rin po tayo ng Pasko hanggang ipagdiwang natin ang pagbibinyag sa Panginoon sa Enero. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay kadugtong ng ebanghelyo natin kahapon. Sa ebanghelyong ito at kahapon ay narinig natin kung paanong ang mga magulang ni Jesus ay dinala si Jesus sa templo upang ialay. At nag-aabang sa templo ang dalawang tao. Kahapon, narinig natin ang kwento ni Simeon. Pinangakuan siya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas. Kaya nung kanlungin na niya si Jesus, ang batang bagong silang, sabi niya sa Panginoon, Lord, pwede na akong mamatay. Ngayon naman, ang narinig natin ay ang kwento ni Ana. At sabi dito, 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa at nabalo na siya. At siya ay matanda na. So, in these two persons, what is common is they are advanced in age. They are old. Unfortunately, in our modern society, old age seems to be being avoided. We don't want, or some of us at least, we don't want to get older. That is why we put on so many things in our face. Yung iba nagpapabanat ng balat, no? Kaya kahit na galit na, nakangiti pa rin. Kasi banat na yung balat no? And look at our commercials, advertisements. Have you seen advertisements promoting a product using an old person as model? Hindi ba? Pag nakakakita tayo ng advertisement, ang modelong ginagamit ay mga makikinis ang balat, mapuputi, sexy, maskulado, nakakatakbo, no? Kabataan, bata. Our society seems to be avoiding that concept of aging. But you see, si Lola, no? Lola, ilan tanong kayo? 80? Mga more or less? 90? Wow. Birthday nyo ngayon? There is value in old age. Why? Because these old people have more time. They have more time to pray. They have more time to converse with the Lord. Of course, they also have more time to watch TV. No? Anong paborito nyong telenovela? No? K-drama? No? They have time. And they have time to pray. And di ba tayo mga hindi pa masyadong matanda? Wow, binilang yung sarili. Di ba? Busy tayo sa mga maraming bagay. Busy sa trabaho, busy sa pag-aasikaso ng pamilya. Ano unang nalalaglag sa schedule natin? Pagdarasal. Pag ang dami-daming ginagawa, ang unang nalalaglag sa activity ay pagdarasal. Pagod na maiintindihan naman ako ng Panginoon, nakakatulog na habang nagro-rosary. But the old people, they have more time to pray. And since they have more time to converse with the Lord, they have more time to reflect. That's why they are more wise
than many of us. And they have the experience. They have the experience. Sabi nga papunta pa lamang tayo, pauwi na sila. That is why we should value our old people. That's why Pope Francis designated a day in a year for the World Day of Elderly and Old People. Mga araw ng mga lola at lola, sapagkat nakikita niya ang kahalagahan ng mga matatanda. Meron silang panahon para magdasal. Meron silang angking talino at kaalaman. At meron tayong matututunan sa kanila. I hope the young people here, if you still have old people in the family, I hope you will spend time talking with them. Tanong nyo, Lola, Lolo, ano po ang buhay nung panahon ninyo? Ano po yung buhay nung panahon ng Hapon? No? Of course, kuminsan paulit-ulit lang sila ng kwento. But you will find gems in their stories. At kapag tayo ay pinagsasabihan ng mga matatanda, pakinggan natin, sapagkat yon ay nanggagaling sa kanilang karanasan. Let us give thanks to the Lord for the gift of old people. Let us give thanks to the Lord for our lolos and lolas. And we pray that they may continue to be models to us, model of appreciating age, model of wisdom, model of prayer. Amen. Please stand.